nakabalibot sa tatlong panig. Ang harapan ay may pisara kung saan may nakasulat na Viva mula pa noong simula ng pasukan. Sa isang tabi ay isang aparador na may salamin kung saan nakalagay ang mga kasangkapang pag-agham na bihirang gamitin. Pumasok si Padre Milon. Ang klase ay nanahimik ngunit halata sa mukha ng ilan ang inip at takot. May isang estudyanteng antukin, halos hindi nakikinig. Si Juanito Palaez ay abala sa pang-aasar sa mga kaklase. Mga Ginoo, ngayong araw ay ating tatalakayin ang ukol sa salamin at ang iba't ibang uri nito. Subalit, bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong kaalaman. Ikaw, ipaliwanag mo kung ano ang salamin. Hoy, gising! Ang salamin po ay isang material na may kauriang bubog, metal at kalaing. Tigil! Ano raw? Bubog, metal at kalaing? Kung ang kahoy ay may barnis at ang marmol ay binuing maigi, iyan ba ay salamin din? Sabihin mo, Concedo Padre. Concedo, Padre. Mabuti pang kanilang utak, bagamat hindi ginagamit, ay kayang sumang-ayon kahit wala naman nauunawaan. Patuloy ang klase sa ganitong sistema, pangiinsulto ng guro, pagtawa ng ilan at pagkayamot ng iba, kabilang na si Placido. Habang nagtatanong si Padre Milon, patuloy ang pangasar ni Juanito kay Placido. Maya-maya, si Juanito naman ang tinawag ng guro. Hoy, Placido! Pelaez! Kung katkatin ang asoge sa likod ng salamin at palitan ng bibingka, ano ang mayroon? Bibingka. Bibingka, Padre? Ang talino mo talaga, Pelaez. Kainis. Isang tunay na henyo. Halika nga rito. Espiritu Sastre, ikaw naman, Placido Penitente. Ngayon, Ginoo, sabihin mo sa akin, ayon sa aklat ang mga salaming kalaing ay binubuo ng tanso. Totoo o hindi? Yun po ang sinabi sa aklat, Padre. Ang salaming bubog ay may isang patag na bubog na pakintab at kinulapuan ng tinggang puti. Tama? Yun po ang sinabi sa aklat, Padre. Ang tinggang puti ba ay kalaing? Sabi po ng aklat. Ergo, ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing, ay salaming bubog kalaing? Paano mo ito ipapaliwanag, Espiritu Sastre? Abay, Placido Penitente pala ang pangalan mo. Pero mas bagay sa iyo ang Placido Suplado. At bibigyan kita ng nararapat mong penitensya. 15 pagliban, isa na lang aalisin na kita sa klase. Padre, 4 lamang po ang liban ko. 5 lang po ang paghuli ko. Bihira kung bumasa ng talaan, kaya sa bawat isang huli, 5,000 ang inilalagay ko. Makaikatlo kitang nahuli, kaya 15. Ngayon, may utang ka pang 10. Padre, hindi ko na ito matatang. Maaari ninyo akong bigyan ng mababang marka. Hindi ninyo ang dapat alipustahin. Abay, may pilosopastor tayong bago. Anong ibig mo ipakita sa akin? Kung gaano ka katalino? Nakakatawa naman ang kanyang ginagawa. Kaya nga, nakakahiya pa. Sawa na ako sa sistemang ito. Hindi na ako magpapakamangmang sa harap ng mapang-abusong guro. Ang ginawa ni Placido ay tila nag-iwan ng tanong sa kanilang isipan. Hanggang kailan sila mananahimik sa pang-aapi?